ang nagle-negotiate kasi ngayon yung partido. At NP. ang strange ay halos lahat ng nile-negotiate nila na sasama sa ruling coalition at sasama sa senatorial slate ay critical sa gobyerno. Hindi yan sumama sa majority sa Senate. No? Dahil nga, ang tingin nila sa sarili nila ay hindi naman maka-Marcos. No? Ang ginawa yata nila, independent minority. Hindi rin sila sumama dun sa minority ni Coco at saka ni Risa, pero nagbuo sila ng bagong criteria o bagong brand na independent minority. Dahil ayaw din naman nila sumama sa majority na clearly ang sinusuportahan yung presidente. So doon pa lang makikita mo na no, yung ganung klaseng nuancing nila. Tapos yung Villar naman, nakasama rin sa Nationalista Party, yun yung nagsabi na bakit ipapatawag si Kibuloy sa Senate hearing, no? Bakit siya binabanatan? Mabuting tao naman yan, kaibigan namin yan. Oo, yung mag-inang Villar, bumoto para wag isabpina si Kibuloy, no? Yung mag-ina. No? Humabol pa yung anak. Yan, parehas nationalista yan. At bumabanat din yan sa mga iba pang issue na dala ng gobyerno. At panghuli, yung presidential sister na nationalista rin, na ang siya mismo nagsabi, kahit mag-isa na lang siya, hindi niya iiwanan si Digong. At itong pinakahuli niyang sinabi ay yung kanyang suporta kay Vice President Sara nung nag-resign as Secretary ng DepEd. So, ano yan? Kakainin niya lahat? Baka mabulunan siya. Saan siya sasamang entablado sa kampanya? Doon kay Digong, nasabi niya ay kahit mag-isa na lang siya, hindi niya iiwan. Kay Vice President Sara. Kaya ang strange, hindi lang yung Cayetano, ang strange yung buong nasyonalista. Kahit tanggapin yan sa administration slate, immediately after ng election, malinaw naman kung saan po position yung mga yan. Kung sino ang lamang, no, sa presidential preferences going into 2028. No? Yung hindi kasama sa erroneous, hindi rin kasama sa margin of error. Clearly, wala namang ganung kandidato yung administrasyon, kaya alam mo na kung saan sila pupunta afterwards. Napakahalaga ng Senado. Napakahalaga. Wala namang budget na ipopropose ang House, ang Kongreso, na hindi maaprubahan kung hindi aaprubahan ng Senado. Ikalawa, yung mga treaties natin, yung mga tratado natin, ang Senado lamang ang pwedeng gumawa niyan. Sila rin ang pwedeng mag-unmake ng mga tratado. Ikatlo, yung usapin sa impeachment. Kung meron mang i-impeach na opisyal ang Kongreso, halimbawa, Chief Justice, o kaya halimbawa ay Presidente, ang magko-convict, ang magpapasya, kung siya ay talagang tatanggalin, ay Senado. No? Kung magkakaroon ng gera, Senado ang magpapasya, di ba? So, at yung mga hindi naman formal, yung Senado, usually, diyan ang gagaling yung mga ambisyoso na gusto maging presidente. Hindi ko sasabihin na training ground, breeding ground nila. Diyan sila nagsisimula. Kaya napakahalaga. Tapos ipapamana mo lang yung posisyon. Essence ng democracy kasi is democratization of power, di ba? Yun ang essence ng demokrasya. Bahagi ng democratization na yan ay hindi lamang sa kapangyarihan democratization sa kayamanan. Yun yung problema sa atin Kaya hindi democratic yung pagkalat ng kapangyarihan dahil hindi rin democratic yung paghawak ng kayamanan. Kaya syempre, yung may mga monopolyo sa kayamanan, sila yung makakaroon ng monopolyo sa kapangyarihan. Kaya kailangan baguhin natin yung konsepto natin ng demokrasya. Dahil sinasabi nila, hindi, nagbobotohan naman. Malaya namang bumoto. Malaya namang ibenta yung boto. So, demokratiko yung ating sistema. Ang tunay na demokrating sistema ay dinedemocratize hindi lamang yung political power, kung hindi yung kayamanan. Hanggat hindi nangyayari yan, hindi tunay yung demokrasya. Medyo unfair naman yung ganong banat kay Senator Trillanes. Malinaw naman kung saan siya nanggagaling. Ang sinasabi niya, merong existential threat sa ating at least yung uri ng demokrasya na meron tayo ngayon. Yun yung sinasabi niya. May existential threat yan. In spite of its imperfections, no, ay yan yung meron tayo at this point. At yan yung
sistema na nagre-resist sa aggression ng isang foreign power katulad ng China sa loob ng ating bakuran. So dalawa yung pinanggagalingan niya, no? Merong sa loob ng bansa ay merong threat, no, na hindi lang siya simpleng threat, no? Siya ay napakalakas na threat na kung hindi natin yan susugpuin o lalabanan ay yung ating sistema as we know it ay talagang guguho. Ibig sabihin, yan ay pwedeng pumunta sa isang mas madugo, no? Mas corrupt, mas maka-China na gobyerno, no? Maka pro-China. So, yun yung sinasabi niya. Ikalawa ay sinasabi niya ay dapat tingnan natin yung gobyerno na cup half full, half empty. At yung cup half full diyan ay halimbawa yung foreign policy, no? Yung foreign policy na yan. Isa yan dun sa mga elemento na kailangan suportahan. Lalo na ngayon na meron tayong kalaban na foreign power. So, sinasabi niya ay dahil sa ganyang panganib, dahil sa ganyang threat na in a way, ang sabi niya ay existential, ay kinakailangan natin mag-unite lahat para labanan yan. No? Para labanan yan. Ang problema naman, dahil nakita nga natin yung unity team na ang bilis na wasak, dahil yung batayan nila ay hindi naman talaga prinsipyo, plataforma, vision, no? Ni friendship, wala eh. Nabuo lang para lang manalo. Wag naman natin ulitin yan. Wag natin, kailangan naman magkaroon ng proseso para pag-usapan. Halimbawa, yung legacy na nakaraan. Isa yan sa mga tension points eh. Parang wala namang umaamin na nangyari yan eh. Wala namang umaamin na may mali eh. Wala namang na umaamin na may plunder eh, na may human rights violation. Kailangan pag-usapan yan. At kailangan minimum may kaunti namang pag-amin para pwede naman tayo umabante. Ikalawa ay tama naman yung mga threats, nirecognize naman yan ng mga leaders ng Pinklawan eh. No, tama naman 'yan, no? Kaya nga at least yung mga leaders ay hindi nilalait o hindi binabanatan si Senator Trillanes, no? Tama naman 'yan, no? Pero meron tayong proseso na dadaanan. Baka kulang yung panahon para dito sa midterm na yung mga problema sa legacy, sa kasaysayan, yung mga unresolved issues katulad ng tax evasion, no, mga loot na hindi pa naisosole, baka mahirap na yan ay pasadahan lang tapos mag-unite nang hindi yan na pag-uusapan, na po proseso. So yun yung ikalawa na baka kulang sa panahon. Baka kulang sa panahon. At ikatlo ay baka yung possibility na yung nabubuo ngayong slate ay hindi sila maipasok. Baka isa lang, hindi nga dalawa baka isa lang yung posible. Para namang iiwanan yung iba. Para namang isasakripisyo yung iba. Diba? At the minimum kasi ngayon na tatlo na yung tatakbo At baka madagdagan pa. Kung isa lang ang mapasok, iiwanan mo yung dalawa. Lalong magkakawatak-watak yung opposition na mahina na nga ngayon. No? So yun, no? Baka ang pwede kasi ay at this point, tanggapin na may ganong klaseng threat. Internal at saka external at magkaroon ng parallel campaign para labanan yon. Imbis na pilitin na magsama sa slate nang hindi pa na po proseso. Agree to a certain point, no? Na may common enemy, may common threat sa loob at sa labas na dapat ay mag-unite tayo para labanan. Pero yung paglaban doon ay hindi necessarily sa isang official slate. Proposal kasi magsama sa isang slate, di ba? Tinitingnan natin dialectically yung proposal. Ito yung positibo, ito yung negatibo. Dito lang gagaling yung mga Pinklawan, no? Na kaya paano ayaw din naman nila mahati yung kanilang base prematurely. Parang hindi pa handa para magkaroon ng platform, principles. 'Di ba? Paano ang tradisyon naman ng Pinklawan, dapat may plataforma Dapat may vision 'di ba? Dapat hindi naman sapat yung 20 pesos na kilo na bigas lang ang laman ng plataforma. Kailangan something more. Paano mo i-explain yung same leftist groups na yan ay kumampanya for the Digong at sumama sa kanyang gobyerno nung first 2.5 years ng kanyang term kung saan doon pinakamaraming pinatay extrajudicially. O yan, mas mahirap ipaliwanag yon.